So, ang mga lalaki, kailangan magbago sila kasi gusto nilang magbago para sa sarili nila. Hindi dahil sa sinabi nyo or gusto nyo. Magkaiba kasi yun eh. Pag sinabi nila na, nagbago ako kasi gusto mo. So parang ano lang yun, short-lived lang yung pagbabago. Paano pag nag-away kayo? Isusumbat sa'yo yun. Diba? Hi baby, good morning. Hi Tuk, good morning. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. May sakit ako, tinangkaso ako to netizens, pero wala namang ibang mag-aasikaso dito sa bahay kundi ako. But don't worry, nakapagpa-check up na ako kahapon and may gamot na akong iniinom. Hopefully, I feel better na talaga today. Maghahanda muna ako ng breakfast ng mga kids. Alam nyo, to netizens, sobrang laki ng tulong nyo sa akin kasi ang dami nagbibigay sa akin ng tips, ng ideas, paano alagaan ang mga bata, lalong-lalo na si Ina na ayaw kumain ng breakfast. So baka nga nagsasawa na siya sa kanin. Magkaiba kasi sila ni Ijun eh. Si Ijun mas prefer niya yung heavy meal. Pero si Ina, walang gana talaga sa umaga. Kaya naman, today, gagawa ako ng egg and bacon sandwich para kay Ina and Ijun. Nag-order ako online eh. Avocado, bacon, cheddar cheese, pakaldi. Mag-toast na ako. Tsaka mag-fry ng egg. Hahandaan ko na lang ng rice si Ijun. Mabilis kasing magutom si Ijun eh. Pareho na lang ng breakfast si Ina and Ijun. Unahin ko si Ina. Mag-water lang yan sa umaga. Maaga siya nagising pala today. May tinapos na homework. Bawal kay Ijun tong mga ganito eh. Pero namimiss niya na daw kumain ng sandwich. Alagaan na lang ng lotion. Hindi ako nawawala ng kamote sa bahay. Ngayon kasi maraming stock ng kamote. Bumili ako sa E-Mart ng itlog. Hindi ko nabasa. Nilaga na pala to. Tapos, nagbigay si Omo din ng nilagang itlog. Yun yung una namin kinain. Nasa ref na naman kayo. Kayo talaga. Oh, very good daw. Goodbye, Adel. Love you. Bye-bye. Maaga talaga si Ijun pumapasok. Kaya niya malate. Love you. Okay. Love you. Me too. Love you. Love you. Have a nice day, love. Ang mga kids, pumasok na sa school. Solo flight na naman ako dito sa bahay. Busy si Ina, hindi niya naayos yung kama niya. Nag-sorry, sabi niya, Mommy, ikaw na mag-ayos ng bed ko today. Wash and wear na tong
beddings ng mga kids. Kalalaba ko lang nito. Umulan kahapon. So, nagdala ng payong si Ina. Dito lang yung lagayan namin ng payong. Para maayos. Ako nakakain ng tira ni Ina. Sayang naman. May nagtanong kung yung pagpapalaki ba ng mga Koreans na kagaya sa pagpapalaki ko sa mga bata, yung halos wala na silang ginagawa dito sa bahay. Yung hindi tumutulong sa gawaing bahay, kailangan mong asikasuhin, ipaghanda ng lahat ng kailangan. Yung parang di na sila nagtataas ng kamay nila. Everything is served, everything is ready for them. Ang na-observe ko lang from my family dito sa Korea, especially from my mother-in-law, sa pamilya nila, sa generation ni Omonia, tsaka ni Aboji, ang tatay talaga ang provider ng pamilya. So, ang tatay, walang gagawin yan, kundi magtrabaho and ibigay yung needs, kung may extra yung wants ng pamilya. So, yun yung responsibilidad ng mga lalaki sa tahanan. Ang mga babae naman ang in charge sa pag-aalaga and pag-aasikaso sa bahay. Kasama dyan yung pagluluto, paglilinis, pag-aasikaso sa asawa and sa mga anak. Pag may kailangan sa school, nanay ang pumupunta sa school, nanay ang palaging present. Kasi ang tatay busy sa pagtatrabaho. Ganun din ang nakalakihan ko sa Pilipinas. Si tatay talaga ang provider ng pamilya namin. And si nanay talaga ang nag-aasikaso ng lahat ng bagay pagdating sa bahay and sa asawa at mga anak. Pareho yung family ko and family ni Alex. Pero kahit ganun, yung mga magulang namin, si nanay and si Omoni, parehong nagtuturo sa mga anak nila kung ano yung kailangan nilang matutunan. So yun yung ina-apply ko ngayon sa mga anak ko. Of course, kailangan matuto ng mga bata sa gawaing bahay. Kailangan nilang matutunan yung kusang loob. Kasi ayoko yung inuobliga yung mga anak ko. Kami ni Alex, pareho kami ng mindset pagdating sa ganung bagay. So, hindi namin siya pinagtatalunan. Ang importante lang is turuan and matuto yung mga bata. So, when we're not around, kaya nilang gawin on their own. And ginagawa naman nila yun. Naghuhugas sila ng pinggan, naglilinis sila sa bahay, marunong na silang magluto. Pero kasi ako, love language ko talaga yung act of service. So, hanggat maaari, gusto ko na hands-on talaga ako sa family ko, sa asawa ko and sa mga anak ko. Gusto ko ako lahat yung gumagawa kapag kasama ko sila. Pero syempre, kailangan balance eh. May mga bagay ako na ginagawa para sa kanila and may mga bagay din silang ginagawa para sa amin. And si Alex naman, he works so hard para maibigay yung pangangailangan at mga gusto namin. And in return, ang mga kids, gusto naming maging responsable hanggang paglaki. Lalong-lalo na ngayon na estudyante pa lang sila. Pinaka-reward na sa aming mag-asawa na nakikitang nag-aaral na mabuti ang mga bata. So kahit hindi sila gumawa dito sa bahay, carry lang. Mag-focus sila sa studies nila. Kasi hindi namin sila pinanganak para tumulong sa amin. Hanggang sa paglaki, alam nyo, hindi namin gusto ni Alex na tulungan kami ng mga bata sa pagtanda namin. No! Hindi nila obligasyon yun sa amin. But of course, maganda rin naman na mag-give back sila, diba? Yung mga, pag may occasions, magbibili sila ng regalo. Pero alam niyo, at this age, ang mga kids kasi thoughtful eh. May allowance kasi sila. So kapag may okasyon, magbabayan ng mga small gifts for me and Alex. And sobrang busog na yung puso naming mag-asawa doon sa mga bagay na yun. Kanya-kanya tayo ng parenting style. As much as possible, yung isinishare ko sa mga vlogs ko is based sa life namin and sa personal experience namin. Ayoko nang gumamit ng ibang tao. Kanya-kanya kasi tayo ng pamilya and upbringing. I know, I don't have to explain, pero may nagtanong. So para masagot din yung tanong ng netizens. May isa pang tanong,
Ang mga Koreans ba, hindi talaga affectionate? Kasi kung mapapansin nyo sa mga vlogs, ako lang ang sweet sa pamilya ko. Ako lang yung palaging nag-i-initiate ng I love you, ng bye-bye, ganyan. So, tinanong ko yung asawa ko, ganun ba talaga mga Koreans? Hindi expressive. Sabi ni Alex kasi, kultura nila yon. Kasi kahit kapamilya mo, sacred yung katawan. So kung mapapansin nyo sa mga traditional Korean dramas, hindi talaga ganun ka-affectionate, expressive, yung nanay sa anak, yung mag-asawa. Tapos, di ba, yung couple, magmi-meet lang sila kapag magsisiping sila. Yung mga bagong panganak, yayakapin lang yung anak sa unang araw. Tapos, hindi nyo makikita na hinahalik-halikan masyado yung anak sa drama, ha? Kasi kultura yun. Pinipreserve ng Koreans ang sarili nila. So, sa generation nila, Abozi, ganun yung kinalakihan nila. Hindi mo basta-basta pwedeng halikan kahit family members mo. Pero sabi ni Alex, habang tumatagal daw, nagbabago na ang mga Koreans. So, nag-e-effort na silang mag-express ng feelings nila, emotions nila. Nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami ni Alex, na-observe ko na sa kanya yon. So, ang tanong ko sa kanya, ang mga parents mo ba nonchalant din? Sabi niya, oo. Kaya pala. Sabi ni Alex, kaya kita nagustuhan. Kasi sobrang sweet ko and expressive talaga ako. Lahat ng magpapatawa, magpapakilig, and magpapatouch kay Alex, ako yung gumagawa nun. Nung boyfriend-girlfriend pa lang kami. Siya naman, dahil Korean, may pera, siya yung provider. So, boyfriend-girlfriend pa lang kami, siya na talaga yung provider. Hanggang ngayon. I was also earning my own money. Tinitreat ko si Alex kada sweldo ko. Binilan ko pa nga siya ng laptop niya. Magkano laptop nun? 15 years ago. Ang mahal-mahal, di ba? Give and take yun. Okay, anyway, going back. Ako kasi, I always, plan ahead. Alam niyo yun, sa future namin mag-asawa. Sigurado na kasi ako na si Alex yung, makakatuluyan ko. Kapag hindi kasi siya, feeling ko, manghihinayang ako for the rest of my life. Pag hindi siya yung napang-asawa ko. So, siya nga talagang napang-asawa ko, kaya ako nandito sa Korea ngayon, living with him and with 2 wonderful children, si Ina and si Ijun. Thank you, Lord. So, sabi ko sa kanya, ayokong baguhin yung sarili ko pagdating ko ng Korea. Kaya yakapin kita, halikan kita, kahit nasa harap ng mga magulang mo, or kahit na sino yung hindi magli-lips to lips, syempre. Yung mag-e-express pa rin ako. Sabi ko sa kanya, I don't wanna change everything about me. Kung ano yung nakilala mo sa akin sa Philippines, dadalhin ko yun sa Korea. And then, pag nagkaanak tayo, gusto ko na ma-break yung norm sa pamilya nyo. Gusto ko na lumaki na sweet and affectionate ang mga kids. Ganun ko sila palalakihin. Tapos sabi ko din kay Alex, baka pwedeng mag-request. Mag-exert ka din ng effort na medyo baguhin yung personality mo. Huwag masyadong stiff and nonchalant. Sabi niya, I'll try my best. So, when I gave birth to Ina and Iju, nakita ko yung changes kay Alex. As in, madaming hugs and kisses yan sa mga bata. Which is, sobrang saya lang. Kasi, pag mahal ka talaga ng asawa mo, gagawin niya lahat para sa'yo. So, there was a time na nasa bed kaming family. Maliliit pa si Ina and si Iju nun. Nag-thank you ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, thank you pa for trying your best. Sabi niya, of course, I wanna change for myself and for you. Sabi niya. So, ang mga lalaki, kailangan magbago sila kasi gusto nilang magbago para sa sarili nila. Hindi dahil sa sinabi nyo or gusto nyo. Magkaiba kasi yun eh. Pag sinabi nila na, nagbago ako kasi gusto mo. So parang lang yun, short-lived lang yung pagbabago. Paano pag nag-away kayo? Isusumbat sa'yo yun. Diba?
Tapos, sabi ko kay Alex, kahit nasa bahay tayo ng mga parents mo, ganito tayo ha sa mga bata. Para gawin din ni Abuzi and Omoni. Kasi yung mga biyanan ko before, alam nyo ba? Sobrang pigil na pigil yung emosyon nila. Alam niyo yung gustong-gusto talaga nilang yakapin and halikan yung mga bata. Pero laging pigil, halata na pigil yung emosyon. Kasi hindi daw nila nakasanayan. Pero there were times na nag-e-express na si Abuzi and Omoni. Si Abuzi, kinakalong niya si Ina and si Ijun, tapos ihag niya yan ng tight na tight. Si Omoni, lagi niyang karga si Ina, tapos aamuyin niya yung ulo. Ganon din kay Ijun. Nakita ko din yung pagbabago. I think na-influence ko din sila na maging affectionate and sweet. Kung mapapansin nyo, pag may okasyon, pag ako na yung nag-start mag-hug sa mga biyanan ko, they hug me back. And mas mahigpit yung yakap, lalo na si Abuzi. Kasi I know na gusto nila yon, pero dahil hindi nila kultura, parang awkward sa kanilang gawin. So, sa mga generation ni Abuzi and Omoni, hanggang sa generation ni Alex, I think hindi pa sila ganun talaga ka-expressive. Pero yung mga younger generation dito sa Korea, mas sweet na sila. And yun yung gusto ko, nakalakihan ni Ina and Ijun. Ang mga kids, palagi silang nagpapaalam bago umalis ng bahay. Awkward lang siguro sa kanila mag-I love you back and mag-kiss sa akin. Kasi daw hindi ginagawa ng mga classmates nila. So kahit wala akong marinig na I love you back and walang kiss, ako na yung kusang gumagawa nun. Kasi remember nila yan. And hahanap-hanapin nila yan. Pero nakikita ko naman na yung changes sa mga bata. Nag-I love you na sila. And then, bago umalis si Ijun, may hug na ako sa kanya. Si Ina, ako pa rin yung nag-hug sa kanya and kinikiss ko siya sa ulo. Hindi na yun mawawala sa akin. Everyday kong gagawin yun. Everyday akong magsasabi ng I love you sa mga bata. Kasi eventually, sasabihin na lang din nila yan sa akin naturally without me asking them, you say I love you, ganyan-ganyan. Darating din yung time na yan. Yung hindi ko na kailangang magpa-cute bago ako makareceive ng I love you back sa mga bata. Sigurado ako dyan. Okay, sana nagkaroon kayo ng idea about Koreans. And sana nasagot ko yung tanong mo to netizen. Tapusin ko lang yung kinakain ko, ha? Diyan lang kayo. I'm going to take medicines for 4 days. Okay, thank you, Lord. Oh, sumasama na naman yung pakiramdam ko. Pero kailangan kong mag-iwas na ginamit sa kusina. How are you to netizens? Sobrang init na daw dyan ngayon sa Pinas. Paghugas na tayo, to netizens. Sa mga to netizens na gustong makibonding sa akin dito sa Korea, pag kaya ko kayong i-accommodate, gagawin ko talaga. Basta hindi conflict sa schedule. Alam nyo naman ako, hands-on mom and wives. Huwag lang masyadong mahaba yung oras na nasa labas ako. Kasi may mga kailangan akong gawin sa bahay. Ay, kita niyo ba? Hindi yata kita. Don't worry, mag-upgrade na ako ng camera. Siyempre, hindi naman biglaan yun kasi ilang libo din yun. Kailangan kong i-budget. So, pasensya na kayo kung hindi ganun kagandahan yung quality ng videos ko. Pero, darating tayo dyan, ha? Si Alex daw bibili nun. Kailangan punasan yung tubig-tubig para hindi mag-molds. Kailangan patuyuin yung basahan para hindi mangamoy. Lipat natin ang avocado. Sa atin sa Pilipinas, nagpapahinog tayo ng prutas na nilalagay sa bigasan, no? Dito naman sa Korea, tinatabi sa mansanas. Sobrang ganda pag nahinog. Okay.
The house is already clean. Nag-vacuum na ako and naglinis na ako ng CR. May sakit ba to? Oo, masama na pakiramdam ko actually. Pero kailangan kong tapusin yung mga gawain ko. Ito na yung last na gagawin ko today. Tutupiin ko lang tong mga na to yung nilabhan. Hindi ko na kaya. Meron na naman akong fever. Araw ng laba ko today. Pero ayokong pilitin yung sarili ko. Baka mabinat ako eh. Mas lalong tumagal tong sakit ko. Magluluto sana ako ng special dinner for my Korean family. Pero hindi ko na kaya. Yung natirang ulam na lang ulamin natin. May ulam pa kami. Painit na lang mamaya. Hindi ko na kaya to, netizens. Kailangan kong magpahinga. So, sa susunod na lang ako magluluto ng Filipino food for my Korean family. I hope that you enjoyed watching. And if you are new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye! Hingal na ako. Papahinga ko na to. Bye-bye! Stay healthy! Heart, heart! Love you to netizens.